Dito naman, meron tayong number 1 hanggang number 7. So, dito, merong variable. Then, katulad ng sabi ko sa nauna, ang ginagawa ng input is for text only, for like this string. Yan. Pag nakalimutan ka. Then, yan, pag int number. So, input yan. So, float, alam natin yan. Ano siya, point. Tulad na sabi ko, nung una. Parang gano'n siya. 12, yan. Number din siya, pero may point lang. Float. So, ito naman, nung na-add dito is, bakit nga ba meron tayong strip? Strip, ginagamit siya para mawala yung mga extra spaces. Example, ganito. Kung wala extra spaces, ayan, kunyari, pag may spaces yan, hi, hello. Pag nilagay dito ng user pag hi, hello, so yung sabihin error yun, bawal yun. Kasi nga may strip, meaning strict, hindi siya pwedeng magkaroon ng spaces. Dapat consistent na ganyan. Since nagbigay naman ako dito, word sa may private and then I see you. Then, anong ginagawa naman lowercase? So, lowercase from the word itself, lower, meaning hindi siya pwedeng magkaroon ng ganito. Hindi niya pwedeng i-type yan. Meaning lowercase talaga. Word. Semi-private. Something like that. Then, ayan. Number 2. So, gets na yung functioning natin dalawa. So, string method siya. String method. Sa number 2 naman din, same lang din ng sinabi ko kanina. Float, int, and then yung variable. So, mamaya tatawagin natin yan. So, dito na papasok yung conditional statement ulit. So, sa number 3, if, elif, then else. Pag yung room type daw, hindi, kunyari, ito room type is word. Pag sinulat is word, yung room rate is may bagong variable ulit. Ang variable, basta name. So, 500. And then, room type, pag semi-private, 1,000. So, condition siya. So, kung anong ilalagay dito ng user is may i-apply niya based sa kung ano yung nakapaloob sa isang conditional statement. So, number 4, room bill. So, sa room bill naman, kapag yung room rate is yung room rate is ito, diba? May mga number siya. So, kung anong mapipili dyan kunyari, pinili niya word 500. For example lang naman, 500 times day of stay. Ano ko yung day of stay? Ito. Kung ilang day of stay yung... So, number din siya. Kasi day of stay, meaning kung ilang araw. So, pag pinag-times yung room bill, then lab test, natin yung lab test. Ito rin yan, lab test. Number din. Then, pagka-times yan, magiging bagong value is lab bill yung equal. Then, dito sa operation fee, ginawa ko lang siyang simple, pero pwede naman din siya ganito. Ginawa ko lang siyang simple. If operation is equal to yes, then operation fee is equal to 1.5 something. Pwede yan. Kumbaga parang shortcut lang siya. Then else. And operation. Ganun pa rin. Default lang kasi default. So, di ko na siya sunod. So, ito yung pinaka-ano niya. Kumbaga shortcut lang siyang ginawa ko. Then, actually kahit pwede na ngayon, kahit brain man na yan eh. Ganun naman. Ay!
Pero mas okay pa rin kanina. Ito pala yung babarin natin. Kasi kukunin pala yung ano, no? Pero okay lang din yung so ito, subtotal, room bill, lab bill, medicine fee. So manggagaling lahat yan dito sa ginawa nating number 4. Room bill, lab bill, operation fee, then yung medicine fee, which is medicine fee ito. Yung float, yung 2 point something subtotal and discount. So, bakit may ganito? Ang functionality is default lang din siya. So, kumbaga, since default siya, nilagay ko na lang siya sa parang global, ganun. Kasi tatawagin ko rin si subtotal. So, kumbaga, pwede rin naman siyang else, pero mas ginawa ko lang siyang ganito. Discount 0, then discount type. So, default lang yan. So, sabi, pag yung age is 60, dito na papasok yung imputation ulit. Pag age 60 is discount. Yung discount niya is 20, which is 20%. Ito yung discount type. Subtotal. So, yan, conditional statement ulit. Pag hindi siya pag age daw is mas mataas sa 60, senior citizen na yun. Pag mababa, skip. So, another elip. So, kapag yung subtotal is mas mataas sa 100,000, merong 50% na discount. And then, subtotal. Ito, dinideclare niya lang yung discount sa isang conditional statement. Then, something ganun. Then, yung type. So, ito default. Since default to, default. Kumbaga, pag lahat yan hindi nag-true, tulad ng sinabi ko is, pupunta sa default, syempre. Nyari subtotal, yung, ano na ito lahat, pag pinag-plus-plus yan, subtotal, pagka-times siya. So, in calculator, ganito siya. Kumbaga, ano tayo, since, inuna ko yung age since ito yung pinaka-prioritize minsan kasi yung mga matatanda. So, siya yung inuna ko dapat. Kumbaga, inaalam mo na nila kung matanda na ba talaga yung pasyente. Then, kunyari ganito. Ang magiging niya, subtotal. Kung subtotal niya is, sabihin natin 60K. Then, discount niya is, syempre 20% times discount. Sabihin natin 20%. 0.20. So, the total is 12,000. Ayun yung magiging laman ni discount amount. So, ganito siya. So, kung sa discount amount, tinawag ko ulit dito sa baba para i-minus kay subtotal, which is 60,000. So, ganito. 60,000 minus discount amount, which is 12,000. Yan. Ang total bill niya is 48,000. Meaning, na-apply yung discount. So, ganun siya. Then, ito naman, temperature. Pag yung temperature is mas mataas sa 38, so fever na yun. Ganun talaga, diba? Pag mas mataas sa 38, fever na agad yun. Saan ako yung temperature? So, yung temperature is galing dito sa float. Yan, float. Float yan. So, kung mas mataas sa 38, magiging fever. Then, default, normal temperature. Tulad ng sabi ko, yung pag ganito is greater. Ibig sabihin, mas mataas yung temperature kay 38. Pag less na naman, mas mababa yung temperature kay 38. Ganun. Then, blood pressure. Ito na, din na tayo sa sinabi ko kanina na OR. End. So, ang rules ni OR, kanina tulad ng sabi ko, once na may mag-true dito, ipiprint niya to. So, pag lahat yan nag-false yan, di pa siya sa kapanibagong conditional statement. So, pag end ulit,
ano yung end, kailangan dalawa silang mag-true para i-print to. So, ibig sabihin, pag ito lang nag-true, ito hindi, lipat kabila. So, ganun siya. So, kailangan kahit isa lang dito mag-true, pwede na. So, mas systolic is mas mataas sa 140, diastolic is mas mataas sa 90. So, high blood pressure yan. So, same scenario, ganun pa din. Heart rate, pag yung heart rate mababa sa 60, syempre, bradycardia, heart rate. So, itong mga ito nakukuha yan dito sa taas. Sa heart rate, yan. Then, ito yung kanina systolic and diastolic. So, lahat yung input ni, ito condition lang to. Para makakuha yung to. Then, dito na tayo sa number 7. Yung hospital bill summary. Katulad sabi ko kanina, ito, yung F, hindi siya para sa patient and patient ID, patient name, yung age, tinatawag niya lang ulit yun. Room type, ito yun, room type. Then, ito capitalize, meaning ano siya, dapat capital na yung nasa room, capital na dapat. Then, day of stay. Then, napapasok yung mga, katulad pa rin nung inano ko kanina, yung 11.2F, since ano naman to, medicine fee. So, yun, pag may F dito, tatawagin niya lang nakapaloob siya sa curly bracket. Then, tsaka niya tatawagin yung para yung number, yung variable ba tawag dito. Then, tatawagin niya para magana. Then, lahat ng naka-float, katulad ng sabi ko kanina, since naka-float yung iba dun, tinatawag niya bilang 0.2F, meaning magiging ganito siya. Kung sakali, 15.00, meaning 0.2F, 2, as in 2, tawag dito. Basta yun, 2. Then, pag 1, syempre, 1 lang. Ayan. Pag 1, kunyari, 0.1, ganun. 1 lang dapat. Then, that's it. Same scenario din, ganun din sa kabila. Then, naglagay din ako ng if yung discount is 0. Yung katulad ng sinabi ko kanina, pag mababa sa default, mas mataas pala ito kasi greater dun. Pag yung discount sa taas sa 0 is senior citizen or high bill discount applied. Ito na yung sa discount. Meaning, kumbaga kung mayroong discount, kumbaga parang pag yung discount is mas mataas sa 0, kumbaga pag nagkaroon siya ng value, ipiprint niya yung senior citizen or kumbaga pag nagkaroon siya ng value. Kasi diba nagkaroon tayo ng condition and nagano dito kanina. Nagtawag ito. Saan ba yun? Ayan. So, ibig sabihin kung nagkaroon siya ng value, matik na yung senior citizen. So, katulad ito naman din, pag yung temp status is not equal to normal temperature or BP status is not equitable. Patient requires close monitoring due to abnormal vitals. Then, patient vitals are stable. Ayun lang po.